dumating naman ako sa Isabela, no, na kung saan doon ako nakaranas na sa loob ng 2 buwan na napalabang kami. Doon na ako nagkaroon ng ano, yung trauma. No, kasi binagbagan kami talaga ng chopper doon. Doon ako saan, pag nakakarinig ako ng chopper, nanginginig yung buong katawan ko. Ganyan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ah, ako po si Peter. Isa po akong dating NPA na ngayon ay nagbalik loob. Ang aking may share lamang po dito sa sa ating pagtitipon. Kung paano ako nakapasok mula sa pagiging aktivista hanggang sa naging NPA. Yan. Tapos ngayon nagbalik loob. Ako po ay hindi talaga taga rito sa Mindoro. Ako po ay taga Manila sa Tondo na kung saan sanay sa hirap, ganun. Na kung saan nagtatrabaho ganyan. Tapos yung na-recruit po ako nung taong 2012 na kung saan ako may grupo na sumasayaw, yung sumasali sa dance contest na kung saan may mga organizer na pumunta sa amin doon at nagpakilala na kung saan gusto daw nila kaming buhay sa isang grupo o sa isang organisasyon na kung saan paglalaban yung karapatan ng mga kabataan. So parang nainganyo kaming lahat. Halos parang 13 kami nun na sa grupo namin. Na kung saan ako yung pinakahuling naging aktibo doon sa mga pagkilo namin yan. Pagsama-sama sa mga rally, ganyan. Tapos kung ano ng mga pag-aaral. Tapos tumigil lang ako noong 2013 nung namatay yung kapatid kong bunso. Na kung saan sinabihan ako ng tatay ko na magtrabaho na lang, ganyan. Tapos nagtrabaho na ako noon. Parang after noon, 2016, mga June. Ganyan, nakikita ko yung mga dati kong kasama noon, yung mga committees, mga organizer na kung saan dumadaan lang doon sa amin sa harap ng bahay namin. Tapos napapatingin lang ako hanggang sa nilapitan na ako nung isa na kung saan ay hindi kaya niya ako na dumalo sa isang pulong doon sa aming lugar. Tapos, nung umattend na ako, doon ko nalaman na mayroon ng issue sa lugar namin kung saan yung demolition. Mula doon, parang nahikayat ulit ako na kumilos dahil nga, siyempre yung paninirahan namin yung usapin doon. Ayaw ko na bang maalis kami doon na sinasabi, lilipat kami sa mga probinsya na kung saan alam namin na mahirap yung buhay sa probinsya kaya lumuluwas yung mga taga-probinsya papuntang Manila para magtrabaho. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na akong kumilos doon para ipaglaban yung aming paninirahan. Ganyan. Tapos, yung pagsama-sama sa mga rally, yan. Hanggang sa napag-desisyon na namin yung buong kolektibo namin na dumalo sa, yung anibersaryo na hukbo. Na kung saan yung nalaman niya na aalis kami, bawat isa sa amin, pinatakwatak muna para pag-iwa-iwalay. Yung isang kasama ko na unang unang sumampa ako 2016, December, dyan sa parte ng Cordillera sa Mountain Province. Yun. Na kung saan namuhay ako dun na kasama yung mga hukbo, yung mga NPA. Yan. Hanggang sa, ang paalam ko lang sa nanay ko nun, mag-organize lang ako sa, probinsya. After nun, mga pagtapos ng, yung nag-declare si Duterte ng all-out war, laban sa CBP-NPA. Doon na ako nakatawag, ginamama nun, na, yun na, binanggit ko na NPA na ako. Tapos, doon din ako nakaranas ng yung mahabang lakaran, yan, ganyan. Tapos habang kumukuha kami ng supply, yung unang dating ko doon, buhat-buhat ko yung kalahating kilong bigas.
ay kalating kawan. Napaakyat pa lang kami sa may unang arangkada, unang akyatan. Parang hirap na ako. Ganyan. Tapos bigla ako napatigil doon na kung saan napag-isip ko na parang ito na bagay yung buhay na pinili ko. Ganyan. Hanggang sa tinulungan ako ng mga kasama, pinalitan yung dala ko. Yun. Tapos, after nun, 6 months, nilipat ako ng mula doon sa Mountain Province, nilipat ako sa Ifugao. Mga 1 week pa lang, ay 1 week, almost 2 weeks. So, doon ako nakaranas ng first encounter. Na kung saan yung kabuhan namin naligitan nung mga kasundaluhan. Alas 3 ng madaling araw. Na kung saan yung unang dinig ko talaga sa putok ay hindi talaga yung putok ng baril. Kundi yung sunod-sunod na putok ng bumbilya. Yun yung una kong na parang nasyak ako. Mga ilang segundo hanggang sa nabagga ako ng isang kasama. Doon na ako naka-recover na sabi ko, nilulusog na kami. Yun, sobrang kabado ko yun na first time ko lang maranasan. Tapos pakiramdam ko, doon na ako namamatay ganyan. Hanggang sa binipilit ng mga kasama na umako. Kasabay din doon na buhayan baga ako ng loob. Tapos doon ako first time nakakita yung kasamahan namin. Yung aming squad leader na kung saan natawaan dito sa ulo. Hindi namin alam yung gagawin. Na kung saan ang isip ko mamamatay na yun kasi sa ulo. Pero siyempre parang sa kwan namin nun, pag hindi mo pa talaga oras, mabubuhay ka pa. Di sa akin naman, nabuhay naman siya. Pero sa ngayon ang alam ko, balik loob na rin yung squad leader namin na yun. Tapos hanggang sa nabalitaan ko, nung pumunta ulit ako sa pamilya ko, yung nanay ko nagkasakit. Di doon, nagpasya akong bumaba para tumulong kay na mama. Hanap buhay. Tapos after nun, dahil nga kapitbahay ko lang yung nag-organize din sa akin nun. Yan. Di na naman ulit ako nang sumampa sa bundok. Yan. 2018 ng December. Yan. Dumating naman ako sa Isabela, no? Na kung saan doon ako nakaranas na sa loob ng 2 buwan na napalabang kami. Doon na ako nagkaroon ng yung trauma. No, kasi binagbagan kami talaga ng chopper doon. Doon ako saan, pag nakakarinig ako ng chopper, nanginginig yung buong katawan ko. Ganyan. Yan. Nagkaroon ako doon ng tinatawag na yung PTSD. Pero sa kwan naman, pinagamot din ako noon eh. Hanggang sa parang inano sa akin nung umausap sa akin psychology, parang nagkaroon ako ng heart depression. Binigyan ako ng gamot. Tapos, parang hindi ko na nakayanan doon. Gawa na merong usapin ng yung pagiging tinatawag ko ganina. Yung napanood niyo si Aliyah. Yung mga pedalism, ganyan. Yung pagiging budal ng mga kasama doon na porkit lokal, ganyan. Kami, galing lungsod. Hindi namin kaya yung pamumuhay dun sa kabundukan o sa probinsya. Dito parang ako na ayaw ko na dito. Ganyan. Kaya nagbasya ulit ako na umalis nun. Ang plano ko talaga nun, mag-aawol ako. Tumakas ako nun. Pagka hinabol ako ng mga kasama. Tapos sinabi sa akin, kung saan ako pupunta, sabi ko, doon sa baryo huling pinuntahan namin, doon ako magpapatulong na umuwi sa amin. Pero sabi daw nila, huwag kang pupunta doon at pagka may hindi kilalang tao doon, tinataga. Kaya, bumalik ako sa kanila. Tapos kinausap na nila ako kung sinito na daw talaga akong umuwi. Sabi ko, yun na nga, ganun, nauwi na ako. Pagka-uwi ko, trabaho ulit, ganyan. Balik sa normal. Pero, nahatak pa rin talaga ako na siyempre, iba rin talaga yung minapot ng pag-aaral ko. Ganyan. Na kahit habang nagtatrabaho ako, naiisip ko pa rin yung parang palagi na lang ganito yung yung siklo ng buhay.
magtatrabaho ka, tapos kinabukasan, magtatrabaho ka ulit para lang mabuhay. Hanggang sa kumilos ulit ako. Ay, hindi. Trabaho lang pala ulit ako talaga nun. Hanggang pagdating ng December, ang sabi nung recruiter ko, may bubuhin daw na, may plano daw buuhin sa loob ng isa hanggang 2 taon na kumbaga Sparrow unit na dadalhin sa ano, kalungsuran yan. Yan sa parte ng ano, Metro Manila, ganyan. Na kung saan di, siyempre, ako talaga, totally, galit ako dun sa ano. Hindi ako galit sa ano sa sundalo mas galit ako nung dati sa pulis. Kasi yung mga harassment na nangyayari. Kaya sumasama ako dun sa mga rally. Na kung saan, parang ang pakiramdam ko, dun lang ako nakakaganti. Nung yung mga pukpukan, ganyan. Mas ganun yung ano ko nun. Tapos, nung December ulit yun, 2019. Yun, kayat na akong ano, pumasok ulit. Sabi ko, tapusin ko lang yung trabaho ko. Kasi ano naman kami, magpalit parte na magabigayan ng buo. Pagkatapos nun, umalis na ulit ako. Dito ako dinala sa Mindoro. Dito sa parte ng Occidental sa May Rizal. Yan. Tapos unang dating pa lang namin dito, operasyon na kami. Yan. Hanggang sa pagdating ng January 2020, 8 kami dumating dito eh. Isa yung barkada ko. Yun. Tapos 6 na mga estudyante na mula sa iba't ibang eskwelahan. Sa university, galing ng UP, may PUP, ganyan. Na kung saan para hindi kami mapukusan ng operasyon nun kasi halos nakukordonan na yung ano namin, pinag-iikutan. Dinisperse na kami nun. Na kung saan yung isang estudyante na kasama ko nun, ilipat kami dito sa parte ng Oriental. Dito sa Mansalay kami ng Pumeria. Yung tinatawag na unit ng BAP. Na kung saan dyan, yan ako buong taon kumilos mula 2020 hanggang 2021. Takot saan? Noong 2021, doon ako naparanas ulit ng encounter. March 25, 2021. Yun, na kung saan halos kamatayan ko na talaga yung ano doon kasi katapat ko na yung army doon na parang ang layo niya lang mga ganyan na natulala na lang ako tapos hindi ko na ano nagulat lang hanggang sa tinulak ako ng isang kasama yun, pinutukan kami tapos pagkatapak ko nun, pagkabagsak ko kinapa ko itong katawan ko nung umano kung wala naman akong tama yun lalakad na sana ako. Tapos, nung napansin ko, doon na pala ako may tama. Yun sa parte ng paa ko. Na kung saan di nabali yung buto. Yun, ginapang ko na lang. Pakiramdam ko nun, hindi na ako mabubuhay kasi makakabutan nila ako dahil nga may tama ako. Pero pinilit ko pa rin gumabang. Dahil nga, siyempre, gusto ko pang mabuhay. Pero ang hirap, no, nung napapalaban kami nun na sugatan ako, na kung saan di ang mas inaano ng mga kasama nun na dumapang ako ng dumapang. Dahil sa parang wala na akong lakas nun na kung saan gusto ko na magpaiwan. Pero dahil may pumapasok pa rin sa ulo ko na gusto kong mabuhay, pinilit ko pa rin dumapang. Hanggang sa nakalis kami sa area na yun. Tapos, nilabas ako, binahay ako ng bangka, papuntang Batangas. Tapos doon ako nagpagamot. Halos 3 buwan din yun. Na kung saan, mula din sa pagpapagamot ko, ay, sinikap ko na, makabalik. Kasi iba yung pressure pag nandun ako, yung isip ko pag nandun ako sa area ng Batangas, naririnig ko yung trend ng PNR, na kung saan pagka sumakay ako isip ko, pag sumakay ako doon, makakadiretso na ako
sa amin sa Manila. Kasi doon naman ang diretso nun. Yun, kaya kinausap ko yung nag-a-assist sa akin nun na ibalik na ako kasi kung hindi, aalis ako doon sa lugar na yun. Kasi yung sobrang inip ba na 3 buwan ka nandun lang sa loob ng bahay, hindi ka pwedeng lumabas, yan. Ganun, wala kang ibang gagawin kundi magpagaling. Yun. Di binalik ako dito sa na kung saan nung una, kala ko kaya ko talaga. No? Pero nung sinabak na ulit ako sa mga lakaran, yung sobrang hirap gawa nga nung kagagaling lang nung paa ko. Na kung saan gabi yung mga lakaran. May mga panahon na gusto ko na talagang yung ayoko na. Sabi ko ganun, hindi na kaya ng sarili ko. Pero sila yung nagsasabi na, kumbaga, ano bang gusto mo na yung hahayaan mo yung mga kasama rito na ganito, lagi naghihirap, ganyan, sabantalang ikaw, babalik ka din sa lungsod na mahal yung buhay mo. Kumbaga yung pangungonsensya sa'yo na pababayaan mo yung mga kasama mo. Yun yung umano sa akin. Kaya ilang beses ako noon na nagpaalam sa kanila, hindi lang siguro 3, 5, ganyan. Nababa ako. Pero dahil sa pakikipag-usap nila sa akin na manatili, nanatili pa rin ako doon hanggang sa itong 2023. Yung talagang hindi ko na kinaya. Bagamat, noong mga panahon na yun, naiisip ko na talagang sumuko yan sa mga kandalawan. Pero ang iniisip ko, tumatak sa isip ko, kahit dun sa mga kasama na nandun pa, ay yung dinoktrina sa amin na pagka ikay sumuko o kaya ikay mahuli, ay papatayin ka, mga sundalo, kaya ng mga pulis. Totorturin ka, pakawinin ka, ganun. Yun yung tumatatak sa amin. No? Kahit sa akin, yung mga panahon na yun, na nakakaisip ako na mag-surrender. Kaya napipigilan yung pag-iisip ko na umalis o nung walang pangalan sa kanila. Yun. Tapos, may mga panahon na nakakapan ako ng mga pulyeto na hinahagis ng mga chopper na kung saan yung pagbabalik loob ng mga dating mga kasama na kung saan tinutulungan ng gobyerno para makabalik sa kanilang dating buhay, sa kanilang pamilya. Doon ako naglakas loob na magbalik sa pamahalaan. Kaya nito September 2023, nagpasya ako magbalik loob sa gobyerno dito sa 2/3 Brigade, na kung saan nung unang dumating ako dito, isip ko ay yun nga, sasaktan ganyan, tapos tutorturin. Pero hindi yun yung nangyari sa akin. Baga mali yun dun sa iniisip ko. Na kung saan ang pinapalabas pa nung tawag dito, yung mga kaliwang grupo ay tinorture ako o hinuli ganyan, dakdak. Pero sa totoo, walang ganun na pananakit na ginawa sa akin yung pamimili. Kundi kusang loob kong pagbabalik loob sa gobyerno na kung saan pinatawagan pa sa akin yung magulang ko na yun, ang isip-isip nila nun ay dito yung wala na, ganyan, sabi ng tatay ko, wala na, baga patay na. Pero nung tinawagan ko si mama, yun, pinahubad niya pa ako ng damit para lang makita yung buong katawan ko o may basa. Kasi yun ngayong nirarally doon ng mga aktivista na kung saan dinorture, ganyan. Pero pinakita ako kay mama mula doon sa video ko na kung saan ay wala ako kahit isang pasa o galos sa katawan na ginawa ng kasundalwa. Kung hindi ay yung pinakain kami, ganyan. Hanggang sa yun, nandito na ako ngayon. Tapos, noong 2024, na simula ulit ako yung
pagbalik ng pag-aaral. Kasi wala talaga sa plano ko yung pag-aaral. Pero dahil sa pag sumikap na tropa, yun, nai-enroll ako sa ALS. Dahil nga hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral nung high school, na-enroll ako ng ALS din yun. Tapos nito 2025, naka-graduate ako dito sa sa may Punsalanggit. Yung lahat ng mga ALS. Di isa ako dyan sa graduate nung 2025. Kasabay din nun, nakapag din ako ng sa TESDA. So, kung saan nakapagtapos din ako doon ng yung sa EIM, yung Electrical Installation and Maintenance Program. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral ko. Mula sa senior high, yung grade 11. Kakatapos ko lang nitong pasukan. Hanggang sa itong magpapasukan isang taon na lang mag-graduate na ako ng sa senior high. Yan. Sa tulong yan na total bigay kung bakit ako nakakapag-aral. Siyempre na iba pa na hanggang tumulong. Pati doon ginawama, nakuntahan din nung nakaraang taon. Kasunugan kami, isa sila sa tumulong sa akin para ayos ulit ng aming bahayan sa tuwang din ng 20. Nakuntahan niya yun, panatag na ako na may maayos na silang matutuluyan din sa amin. Ganun lang yung nangyari sa akin. Dito ko ako sa mundo. Tawa ka na sa taso. Yung lamang po, baka may mga tanong na kaya. Grabe. Tanungin mo, ano yun? May bakit nakalalas ka lang ng mag-ibig. Hirap, ba't nagbabalik-balik ako sa Yung mga binigay na pag-aaral talaga. Kumbaga katulad nga nung binabanggit ni Ma'am, yun sa anak niya, na kung saan mismo yung anak niya yung nagsabi na kalaban kita. Ganun kasi hindi yung pag-aaral na ibinibigay sa mga kabataan na ultimo kahit may mga pinag-aralan, pag na talaga nila nung ideolohiya ng ganun, ng komunismo, kahit sabihin mong may pinag-aralan ka, talagang mabibrainwash ka nila na Pero yung hirap na naranasan mo, hindi ka nadadala. Hindi mo naiisip mo. Dito kami sinagla, kahit kami ka, nagpinabukasan ka kami. Ibinaka nila kami dito. opo. Tama naman po yun. Kasi hindi lang naman ho ako yung tawag dito, yung nakakaranas ng hirap. Kahit yung mismo nandyan pa, aktibo pa sa taas, lahat yan sila nakakaranas pa ng hirap. Pero dahil nga dun sa doktrina na inano sa amin, sa paniniwala, nananatili pa rin sila sa ganun. Na kung saan, hindi sila kasi kahit sabi mong bumaba ka na, o naglaylo ka na, lagi ka pa rin nilang babalikan at sasabihin sa'yo na mag-ingat ka, ganyan, kasi nandyan yung mga kapulisan, kasundaluhan, na pwedeng hulihin ka, ganyan. O dukutin ka, sabihin ganun, papatayin. Kaya doon, natitrigger kami na bumalik, ganyan. Yun. Tapos bukas, Parang nararamdaman ko yung hirap. Masakit sa bibig. Nararamdaman ko. Kasi kung kasama ko muna nagtrabaho noon, nagdadala sila ng mga item, ng mga